Sa isang post-apocalyptic na hinaharap, isang pangkat ng mga rebelde ang nagsisikap na talunin ang isang kumpanya na tinawag na Wicked, na nag-eeksperimento sa mga bata upang mahanap ang lunas para sa isang nakamamatay na virus. Kapag ang isang tren na may masamang kargamento at mga bilanggo ay lumilitaw sa mga truck, dalawang mga rebeldeng kotse ang nagsisimulang sumunod dito. Si George at Brenda ay nasa isang tabi habang sina Thomas at Vince ay nasa kabilang. Bilang isang kaguluhan, si Brenda ay nag-shoot sa mga driver ng tren, na agad na tumawag para sa backup. Pagkatapos ay lumabas ang ilang mga gwardya upang magbukas ng apoy, kaya kailangang magmaneho si George habang bumabalik. Inilagay ni Vince ang kanyang sasakyan na malapit sa likuran ng tren para kay Thomas na maglagay ng isang kawit at tumalon sakay. Kapag sinubukan ni Vince na sundan siya, ang isang gulong ay umalis at ang kotse ay nagsisimulang mawala ang distansya, kaya kailangang tumalon si Vince bago pa man mawala ang kawit at nag-crash ang kotse. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang masamang sasakyang panghimpapawid at magbubukas ng apoy, kaya kailangang magmaneho sina George at Brenda upang maiwasan ang pagpatay. Sina Thomas at Vince ay nagsisimulang tumakbo sa tuktok ng tren at makita ang isang grupo ng mga sundalo na sumunod sa kanila. Tumalon ang duo at nagtatakda si Vince ng isang paputok habang si Thomas ay nag-shoot sa mga gwardya. Kapag sumabog ang dinamite, itinapon nito ang mga sundalo at pinaghiwalay ang huling ilang mga kotse mula sa natitirang tren. Samantala ang sasakyang panghimpapawid ay hinahabol pa rin sina George at Brenda, na huminto sa kotse upang magpanggap na sumuko. Kapag iniwan ng mga sundalo ang sasakyang panghimpapawid upang arestuhin sila, nahuhulog sila sa isang bitag sa lupa at isang bangkos ng mga rebelde ang lumabas sa pagtatago upang palibutan sila. Ang piloto ay naharang din kaya ngayon ang mga rebelde ay maaaring magnakaw ng sasakyang panghimpapawid. Bumalik sa tren, maraming mga rebelde ang lumabas sa pagtatago at nagsisimula ang not na nagtatrabaho sa paghihiwalay ng kotse mula sa pangunahing istruktura ng tren. Ang mga masasamang sundalo ay darating para sa kanila na may bukas na apoy kaya't si Thomas at ang kanyang mga kaibigan ay kailangang mag-concentrate sa pagbaril pabalik. Sa sandaling iyon ang sasakyang panghimpapawid ay nagpapakita at nagpapababa ng isang kawit na kumonekta sila sa tuktok ng kotse ng tren. Ang grupo ay nagmamadali upang umakyat din dito at si Vince ay gumawa ng isang huling minuto na pagtalon na hindi maiiwan. Maya-maya ay ibinaba ng sasakyang panghimpapawid ang sasakyan sa tagwan ng rebelde at ang lahat ng mga bilanggo ay napalaya, ngunit nabigo si Thomas na napansin na ang kanyang kaibigan na si Minho ay hindi kasama nila. Nagbigay si Vince ng isang talumpati para sa mga newbies, na nagpapaliwanag kay Wicked na gusto nila dahil immune sila sa virus at ang kanilang juice ng utak ay maaaring gawin sa isang lunas. Gayunpaman, hindi inaprubahan ng mga rebelde ang eksperimento sa bata kaya inaayos nila ang isang malaking barko upang makatakas sa mainland. Tinanong ni Thomas ang isang nailigtas na batang lalaki kung narinig niya ang anumang mahalagang impormasyon habang siya ay nakuha. Tila ang tren ay patungo sa isang lungsod, nakakaiba dahil hindi dapat magkaroon ng anumang mga lungsod na naiwan. Kinumpirma ni George na nandoon siya ilang taon na ang nakalilipas at tinawag itong The Last City. Iyon ay kung saan ang Wicked ay may pangunahing batayan ng mga operasyon, kaya imposible ang pag-atake. Gusto pa rin ni Thomas na pumunta at iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Vince na ilagay ang mga rebelde sa mga panganib. Sa sandaling iyon naririnig nila ang mga piloto sa radyo, kaya ang mga rebelde ay nagmamadali upang patayin ang kapangyarihan at itago. Sa lalong madaling panahon ng masamang sasakyang panghimpapawid ay nagsisimulang maghanap sa lugar at wala silang makitang, ngunit malapit na sila sa pagtago kaya kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon habang natutulog ang lahat, sinubukan ni Thomas na mag-sneak out upang makatipid ng Minho mag-isa. Gayunpaman, ang bago at frypan ay nahahanap siya at inihayag na darating din sila. Samantala si Minho ay nagulat na magising sa glade kung saan dati siyang nakatira sa panahon ng eksperimento. Nakita niya ang ilang mga batang lalaki sa malayo ngunit hindi sila sisigot kapag sumigaw siya. Pagkatapos ay nakikita niya ang isa pang batang lalaki na tumatakbo at sumunod sa kanya sa isang kubo, lamang na lumitaw sa isang mahiwagang koridor. Ang isang pinto ay bubukas at isang halimaw na kilala bilang River ay lumabas, kaya kailangang magsimulang tumakbo ang Minho. Ang lugar na ito ay isang maze at patuloy siyang nakakahanap ng mga naharang na mga sipi. Ang mga tinig ay maaaring marinig na tinatalakay ang kanyang pagganap, at kung minsan ang Minho ay may mga pangitain ng isang doktor na samuri sa kanya. Biglang nag-freeze ang kanyang katawan, ngunit itinulak niya ang kakaibang puwersa at ang kanyang katawan ay nagtatapos laban sa kisame. Ang River ay nakakulong sa kanya sa ilalim ng mga claws nito at umuungol sa kanya habang si Minho ay sumisigaw. Sa sandaling ito ay isiniwalat ang Minho ay talagang nasa isang lab at dumaan sa isang kunwa laban sa kanyang kalooban upang ang mga masasamang siyentipiko ay maaaring kunin ang kanyang dugo. Maya-maya ay kailangang tumawid ang koponan ni Thomas ang isang madilim na lagusan. Natagpuan nila ang isang nilalang na tulad ng zombie na kilala bilang Crank, at itigil na isipin kung paano maiwasan ito. Ngunit pagkatapos ay isang bangkos ng mga Cranks ang pumapalibot sa kotse at nagsimulang tumusok sa mga pintuan. Ang mga batang lalaki ay nagpapabilis bilang isang Crank ay tumalon sa harap ng bintana upang simulan ang pagsuntok nito. Kaya ang frypan ay nagtutulak malapit sa isa pang sasakyan upang itulak ang crank off. Sa kasamaang palad ito ay nagiging sanhi ng pag-crash at ang kotse ay dumadaloy. Sa kabutihang palad ay maaaring masira ni Thomas ang isang window upang makalabas at ang kanyang mga kaibigan ay namamahala upang buksan ang pintuan. May isang crank na sumunod sa kanila kaya't nagmamadali si Frypan upang mabaril ang nilalang. Mayroong isang kawan ng mga cranks na darating upang ang mga batang lalaki ay nagsisimulang tumakbo.
upang malaman lamang na ang exit ay naharang din ng mga cranks. Si Frypan ay nag-shoot ng maraming makakaya ngunit sa lalong madaling panahon siya ay wala sa mga bala. Sa sandaling iyon ang isang kotse ay tumatakbo sa mga nilalang. Na inihayag na sina George at Brenda ay sumagip. Habang ang Brenda ay nag-shoot ng ilang mga cranks. Ang mga batang lalaki ay sumakay sa kotse at tumagal si George. Kaya pinamamahalaan nilang iwanang ligtas ang tunnel. Kapag nakarating sila sa kalsada, nakikita nila ang huling lungsod sa malayo at ang mga paunawa ni George ay si Wicked ay nagtayo ng isang napakalaking pader sa paligid nito. Samantala, ang pinuno ng Wicked na si Ava ay nakikipagpulong sa mga miyembro ng lupon dahil ang mga mamamayan ay nawawalan ng pag-asa para sa isang lunas. Hindi sa banggitin ng bagong pader ay nag-iingat sa kanila. Sinasabi sa kanila ni Ava na nakakakuha siya ng isang swero mula sa Minho at ang lunas ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Ngunit ang mga miyembro ng lupon ay pagod sa dahilan at nais na gamitin ang pera upang makabuo ng mga ligtas na zone. Ang pag-uusap ay nagambala ni Teresa, ang batang babae na nagtaksil kay Thomas sa pabor kay Wicked. Nagbibigay siya ng isang talumpati tungkol sa pag-asa at sakripisyo na nakakumbinsi sa mga miyembro ng lupon na patuloy na magbayad para sa mga eksperimento. Bumalik sa pangkat ni Thomas. Ginagawa nila ito sa mga slums sa labas ng dingding, kung saan ang mga nagpoprotesta ay humihingi ng tulong mula sa lungsod. Hindi alam ni Thomas na ang tato sa kanyang leeg ay kumikinang at ipinapadala ang kanyang lokasyon upang masama. Ang grupo ay nagtatago sa karamihan ng tao upang maabot ang pasukan ng lungsod. Kung saan ang mga gwardya ay nag-activate ng mga turrets, agad na tumakas ang karamihan ng tao habang ang mga bala ay nagdudulot ng maraming pagsabog at pumatay ng daan-daang tao. Sinusubukan ng koponan ni Thomas na bumalik sa kanilang sasakyan. Ngunit napapaligiran sila ng mga maskadong lalaki na agad na kinuha at dinala sila sa mga van. Pagdating nila sa mga mahiwagang tao na ito, sinimulang talunin ni George ang isang maskadong lalaki at hindi titigil hanggang sa makita niya na maayos si Brenda. Ang isang tao ay nag-aalis ng kanyang maskara at isiniwalat na si Gali, na sinubukan na pigilan ang mga lalaki sa nakaraan at dapat napatay. Tumalon sa kanya si Thomas upang masuntok siya. Ngunit hinayla siya ni Not at kinukumbinsi siyang makinig. Ipinaliwanag ni Gali na nasa tabi na niya ngayon at sinabing makukuha niya sila sa dingding. Mayroong isang pangkat ng mga rebelde dito din na sinusubukan upang maibalik ang lungsod mula sa masama. Ipinakilala sila ni Gali sa pinuno na si Lawrence, na ang mukha ay na-disfigure ng virus. Pinapanatili niya ang isang IV na may swero na konektado sa kanyang braso 24/7 upang maiwasan ang pagiging isang crank. Inalok ni Lawrence si Thomas ng isang paraan upang mag-sneak sa lungsod sa kondisyon na tinutulungan siya bilang kapalit. Sang-ayon si Thomas, kaya't siya at si Not ay makakapaglakbay kasama si Gali sa pamamagitan ng mga sewers habang ang iba ay dapat manatili sa likod bilang seguro. Bago sila umalis, napansin ni Not na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa gabi, ang mga batang lalaki sa wakas ay umalis sa mga sewers at gawin ito sa loob ng lungsod. Mga paunawa ni Gali na sila ay umakyat sa seguridad, na nangangahulugang alam ni Wicked na ang mga rebelde ay nasa paligid. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang lihim na lugar sa dingding kung saan ang grupo ni Gali ay nanunood ng masamang gusali ng maraming taon, ngunit wala silang nakitang paraan dahil may mga sundalo, scanner, at pagsubaybay sa lahat ng dako. Ipinakita rin sa kanila ni Gali na si Teresa ay nagtatrabaho doon at naniniwala na siya ang kanilang papasok. Ang trio ay bumalik sa taguan upang talakayin ang sitwasyon. Ang grupo ay walang mga isyu sa paggamit ng Teresa pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kanila, ngunit hindi gusto ni Thomas ang ideya. Nagagalit si Not at itinulak si Thomas laban sa dingding habang sinisisi niya ang pag-aalangan ni Thomas sa kanyang pag-ibig kay Teresa. Kapag napagtanto niya na siya ay nasnap, humihingi siya ng paumanhin at umalis sa silid. Sinusundan siya ni Thomas at sa wakas ay inamin ni Not na nahawahan siya bago kumbonsihin ang kanyang kaibigan na sumang-ayon na gamitin si Teresa. Samantala sa lab, iniksyon ni Teresa ang isang nahawaang batang babae na may swero na gawa sa dugo ni Minho at agad siyang pagalingin. Ang isang nasasabik na si Teresa ay pumupunta upang makita ang Minho upang bigyan siya ng malaking balita, ngunit hindi siya gumanti. Kapag si Teresa ay malapit ng iwanan ang pag-atake sa kanya ni Minho at sinimulang insulto siya dahil sa pagtataksil sa kanyang mga kaibigan, sinisisi siya sa maraming pagkamatay. Sa lalong madaling panahon ang mga gwardya ay pumasok upang mapuko siya, ngunit pinamamahalaan niyang magnakaw ng isang metal na hairpin bago bumaba. Ang isa pang siyentipiko ay nagbabalik kay Teresa sa lab, kung saan nalaman niya ang swero ay nabigo at ang batang babae ay ngayon ay isang marahas na pihitan. Nang gabing iyon ay naglalakad si Teresa kapag napansin niya si Thomas sa karamihan. Sinundan niya agad siya sa isang walang laman na eskinita kung saan tinanong siya ni Thomas kung ikinalulungkot niya ito. Inamin ni Teresa na kung minsan ay ginagawa niya, ngunit gagawin niya ito muli. Pagkatapos ay lumitaw si Gali sa likuran niya upang makuha siya. Maya-maya ay nasa isang matandang simbahan sila para sa interogasyon. Sinasabi ni Teresa sa grupo na ang Minho ay nasa sub-level 3 na may 28 pang mga bilanggo, at ang tanging paraan upang makarating doon ay may isang autorisadong fingerprint. Iniisip ni Gali na dapat lamang nilang putulin ang kanyang daliri at mapupuksa siya, ngunit pinigilan siya ni Thomas at pinipilit si Teresa na alisin ang mga masasamang tracker na ang lahat ng mga batang lalaki ay nasa kanilang mga leeg.
Habang nagtatrabaho si Teresa, napansin niya na si Brenda ay mukhang malusog para sa isang nahawaang tao at hinulaan ni Thomas na binigyan siya ng regular na iniksyon ng kanyang immune blood. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na ginawa lamang niya ito minsan mga buwan na ang nakakaraan ng una nilang malaman ang tungkol dito. Iniisip ni Teresa na imposible at si Brenda ay dapat na ngayon, ngunit tumanggi si Thomas na pag-usapan ito. Bago siya inalis ni Gali, nagnanakaw si Teresa ng isang piraso ng gold sa dugo ni Thomas. Pagkaraan nito ang mga batang lalaki ay nagbibihis bilang mga masasamang sundalo at pumasok sa pasilidad kasama si Teresa, na ang pagkakaroon ay nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang hinala. Kapag ginawa nila ito sa stairwell, nagsisimula si Gali na nagtatrabaho sa pag-install ng isang aparato ng jamang sa electrical box. Habang hinihintay nila ang note ay nagsisimula sa pag-ubo at napagtanto ni Teresa na nahawahan siya. Kapag tapos na ang aparato, pinamamahalaan ng mga kalalakihan ni Lawrence na mag-hack sa sistema ng seguridad ng lungsod.